Naniwala ko sa Pangulo natin, ha? Yes. I really trust the President na pag sinabi niya, gagawin niya yan. Sana. If, Yung garapalan talaga ito at parang wala nang respeto sa taong bayan. nasa tao yan, kung gaano ka kaganit sa power, gaano ka talagang sarado yung utak mo na gusto mong makuha yung power na yan. Rin, hindi mo pwedeng brasuhin yung posisyon na yan, lalo na yung pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Isa po kayo, Senator Bato de la Rosa, sa kinikilala namin sa SMNI. Nila Pastor, kami po dito sa Laban Kasamang Bayan, sa inyo pong pagtatanggol sa malayang pamamahayag at mga malayang pag-practice ng media, hindi lamang ng SMNI, but of course, lalo na sa SMNI, na malapit ang ating puso sa isa't isa, and we appreciate your standing by us in times of darkness na hanggang ngayon ay suspended pa kami hanggang January 22 pa, at inaantay natin na sana wala ng panibagong atake sa kalayaan sa pamamahayag. But nonetheless, maraming salamat, Senator Bato, for your very strong and unequivocal stand to defend SMNI and defend the press freedom and freedom of expression and free press dito sa ating bansa, hindi lamang sa SMNI. Pwede bang pasingit Yes, lang, Ma'am Lorraine. Senator, ganun pala yung politics kasi hindi naman kami politician, no? So, yung gutter politics pala, ganun pala na yung kaya iba yung appreciation ko ngayon sa mga naging loyal, tapat na kaibigan kasi yung dating kaaway at dating kaibigan at dating tinulungan, sila pa mismo ngayon ang nilalaglag kami at talagang pinipersecute kami, which is why we appreciate so much principled men like you. No? Yes. Maraming salamat. And we know that you do it because it's the right thing to do. Senator, Thank you. thank you, ma'am. Your reaction to that? Alam nyo, no, mga kaibigan, kahit na nasa politics ako ngayon, sabihin natin that's reality, no, sa politics. There is no permanent friends or enemies, only permanent interest ang lumulutang diyan, ang nangingibabaw sa politics. Pero depende na rin yan sa tao siguro. Yes. Kahit naman siguro na sa politics ka, kung kaya mo sikmura yan, siguro hindi ko sikmura yan kahit anong sabihin mo, only permanent interest, walang kaibigan. I don't think so. Hindi naman siguro lahat ganun, pero karamihan ganun, ha? I'm not availing of that exemption, pero I guaranteed yan, guaranteed. I will never do that. Proven. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Again, maraming salamat for your strong support for SMNI, for Pastor Kibuloy, and even sa Laban Kasamang Bayan program na niyayakap ng sambayan ng Pilipino. And may I also interrupt, ha? Go ahead, ma'am. And I also think that more than anything, it really, before you are a politician, you are a man. So, power will not change you, it will unmask you. Yun ang sinabi ni JFK, no? So, nakita natin ngayon kung sino itong mga nagbabago pala, no? Pagkagaya, walang prinsipyo. Marami pala, napakarami pala. Nasashock ako talaga, Senator. Senator Bato, thank you, Ma'am Lorraine. Yes, Diretso po kami sa tanong sa iyo. Una po ay nagpahayag ang inyong leader sa Senado, ang ating Senate President, na nagkaroon sila ng dialogue with Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos Jr., siya, Senator Legarda, Sandro Marcos, at pinag-usapan ang sinabi ng Presidente, revealed by our Senate President, na hindi niya gusto itong People's Initiative kasi very divisive. At gusto niya, Senate ang mag-lead ng mga proposals and then let the House concur or make some adjustments but not through the way of People's Initiative. On your part, bilang Senador ng Republika ng Pilipinas, on those revelations na inihayag ni Senate President Mig Zubiri nung nakaraang mga araw, ano po nakikita ninyong patutunguhan nitong pirma o tinawag mong PI, Politicians Initiative, at para ngayon ay magiging PI pa rin, pangarap sa kanila na lang. Go ahead, Senator Bato de la Rosa. Well, I trust my Senate President. I trust my President of the Republic of the Philippines. But hindi pa rin ako
kumpiyansa dahil nga despite of that revelation, that declaration coming from the President, wala namang hinto yung pangangalap nila ng wala may instruction sa ground na ihinto. In fact, tinapos talaga nila yung deadline na ibinigay sa kanila. Non-stop pa rin yung ginawa nila. So, hindi pa rin tayo magkakumpiyansa. Hindi pa rin tayo dapat magkumpiyansa. So it means, Senator Bato de la Rosa, you are personally, as a senator, an independent member of the Senate, against ka pa rin dito sa budol-budol at pinalusot na pirma-pirma at binabantayan mo pa rin ito na hindi dapat ito mangibabaw bilang isang forma sa kanilang panggigipit sa konstitusyon upang baguhin sa interes ng mga politiko. Iyon ba ang tono ng inyong sagot ng pagkakuha namin? Tama ba? Totoo yan, kay Rick. Hindi talaga tayo dapat magkumpiyansa dahil iba yung dapat pag may usapan kayo, may instruction ng presidente na ganito, stop na nyo yan, dapat stop right away. Yeah. Pero nakausap ko yung mga congressman dito sa baba. Hindi naman lahat ng congressman na pabor dyan talaga. Meron lang nagsabi na following instructions lang kami. Kung following instructions lang kami, hindi pwede namin sundin. So wala naman daw instruction na ihinto. In fact, talagang pinatuloy nila hanggang sa makuha yung deadline. At maraming nakapag-comply ng numbers na yan na requirements. So, sana they listen to the President. The President has spoken. If the Yes. President has spoken, dapat period na. Wala nang alingas-ngas. Ako, naniwala ko sa Pangulo natin. Yes. I really trust the President na pag sinabi niya, gagawin niya yan. Sana. If all else follows the President. Yes. Thank you, Senator Bato. El Pasion, Thank to you. Ma'am Lorraine, and Yeah. Brother Franco. I really like what you said, Senator. When the President speaks, you should all follow. But I want to segue, Yes. to another topic, Senator, that's also related. But it is of great concern to me kasi when I was working in government, I learned from President Duterte yung kahalagahan ng delikadesa. No? And it seems like it's gone. No, I'm very shocked at the utter lack of shamelessness. No? The utter lack of shame. No? Yung garapalan talaga ito at parang wala nang respeto sa taong bayan at walang abilidad na mahiya sa taong bayan ang nakikita ko. And that to me is dangerous. Could you please comment on that, Yeah. Senator? Well, napaka-importante sa atin, Lorraine, yung word of honor, no? Yes. You honor your word, hindi yung okay ka sa harapan ko, pagtalikod ko, saksakin mo ako. Correct. Dapat isang salita. Yes. Ang Pilipino at ang tunay na lalaki at tunay na babae. Tunay kasama ng babae dyan, baka magreklamo ka naman ng gender Hindi, okay lang. equality, ha? Okay lang. Pag tunay na lalaki, isang salita lang, may word of honor tayo. Ganun dapat. Hindi yung may mga pasurpresa at may mga underground movement ba, no? Dapat isang salita lang tayo. So, Senator, ano ba yung halaga ng ano ba yung halaga ng pagiging, let's say, Prime Minister or Pangulo, Yeah. for instance, sa'yo? I mean, gagawin mo ba yon na you're going to railroad at yung ganyang kalakas talaga ng garapalan, gagawin mo ba yun? Is it going to be worth it for you? I'm talking about the speaker, no? Is it worth it? Kasi parang siya ang nawawalan kasi dito sa pananaw ko Siya nawawalan Yeah. ng dangal dito no? Exactly. Nasa tao yan kung gaano ka kaganit sa power, gaano ka talagang sarado yung utak mo na gusto mong makuha yung power na yan, nasa tao yan. Pero in the end, destiny pa rin yan, Lorraine. Hindi mo pwedeng brasuhin yung posisyon na yan, lalo na yung pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Hindi mo yan pwedeng brasuhin kahit anong paipal mo dyan, kahit anong diskarte mo dyan, pakulong mo na yung lahat ng mga kalaban mo. Pero I agree. kung hindi talaga nakasulat sa yung palad na ikaw ay magiging ganyan, hindi yan mapunta sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, kaya sinira mo lang yung buhay mo pag gano'n ang ginagawa mo. Correct. If you are Thank not you. destined for that kind of position or for that kind of
destination in life, tama si Senator Bato, hindi mo maipipilit na, lalo pa kung ang taong bayan ay hindi kasama sa iyong pamimilit na hawakan ng kapangyarihan sa ating bayan. Yes. Yes ka, Eric. Iba na- Yes. Go ahead, Senator. Iba na yung taong bayan na nagpipilit sa iyo. Hindi ikaw Correct. mamimilit sa taong bayan. Yeah. Dapat ganun. Yun The yung other way maganda. around. Yeah. Tama po. Correct. Tama. Yes, tama po kayo dyan, Senador. At gusto ko na pong kunin ang pagkakataon na ito dahil si Senator Bato, what you see is what you get. Yeah, ganun So siya. ito nakikita natin. So Senator, okay lang po ba na itanong ko? Dahil nakikita naman po natin, gaya nga po ng inyong sinabi, ang ginawa po ang ating konstitusyon para sa ating mga kababayan para mapaayos ang kanilang buhay. Pero sa nakikita po natin sa mga sunod-sunod na kaganapan, kabilang na ang nangyari sa SMNI at iba pa dyan sa lower house, gusto ko lang po malaman, Senator, kung i-rate nyo po ngayon ang lower house from 1 to 10. Kung okay lang po, Grabe ka. Senator. Hindi, gusto ko lang malaman, siyempre, sayang naman, Senator. At alam ko naman, diretso naman si Senator Ronald Bato sa kanyang mga sinasabi. Kung maaari lang, how do you rate po ngayon ang lower house? Ako ayaw kong magbigay ng rating dahil mapanghusga yan dahil for all we know, yung 320 na tao dyan, Yes. hindi naman yan lahat That's true. Correct. mga sakim sa kapangyarihan. Kapangyarihan, tama. Daming matitino dyan, kaya Correct. hindi natin sila pwedeng lahatin. Pero ganito lang, alam mo, ang mahirap magwa ng maghusga, pero yan nakikita natin yung sinasabi mo kanina na yung konstitusyon para sa kabutihan ng taong bayan, ganitong gawin natin, pero nakikita natin yung mga moves na ganyan, yung puro surprise attack na ginagawa. Halata mang hindi para sa taong bayan yung titingnan dyan, kundi kabutihan ng mga nag-propose nung charter change na yan, pang sarili man yan na kapakanan ang tinitingnan nila. It's true. To perpetuate themselves in power. Ganun naman talaga yung mga sigurado ka bang hindi sasaksak yan yung term limits. Tama. Sigurado yan mga political provisions. Yes. Forever na lang sila maging congressman. Forever sila maging mayor, maging gobernador. Wala na. Balik tayo sa pre-1973 pre-1987 constitution na sitwasyon na hanggat mamatay ka, kung gusto mo, diyan ka sa pwesto. Gawin mo lahat ang pwede mong gawin para to perpetuate in power. At para sa akin, hindi sa kabutihan ng taong bayan yan. Kabutihan Yes. ng ilang tao lang yan na gustong umawak ng power. Correct ka, Senator. May pahabol lang po akong tanong. Gaya po ng akin na itanong din kahapon dahil po dinipensahan po ng Kamara at dito po ay si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na wala raw po si House Speaker sa likod wala na siya nangyayaring kinalaman. People's Initiative. Kung saan nagpahayag din naman po si Senator Amy Marcos na patungkol sa sangkatutak na pruweba na ang nasa likod daw po ay ang pinsan nasa mababa. Ayan, nasa Binanggit mababa. niya talaga sa interview kapon. Yes, How do you react to Sino that, pala Senator yung- Bato? Sino pala yung sinasabi ng kaibigan ko na congressman na instruction ni ganito, ganon, instruction na ganun sa amin, na instruction sa amin na hindi lang 3% of the total number of regular of registered voters of our congressional district ang kukunin namin perma, kundi 20% talaga daw para overwhelming. Sino pala nagbigay ng instruction na yun? Yeah. Tama. Yeah. Correct. Correct. Ang galing ng logic ni Senator Bato. Sino pala nagbigay ng instruction na yun? At Senator Hindi Bato, ko nasabihin yung pangalan ng aking kaibigan, pero may kaibigan ako na nagkwento na gano'n. at Senator Bato, sir, binulgar din ni Senator Yes. Amy Marcos kahapon ang mga kontraktor ng mga kongresista Yeah. sa congressional district na mga kontraktora ay kinotahan din ng signatures na tag 20,000 minimum signatures para sila ay hindi ma-blacklist doon sa pangungontrata sa mga proyekto ng congressional district ng mga congressman nila. Ito ay revealed on interview ni Senator Amy Marcos kahapon.